Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Ito po si Sunny Lopez sa inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. At ngayon po ay magpo-focus po tayo sa dalawang leaders dito po sa lalawigan ng Pampanga, Gitnang Luzon. I mean political leaders, no? But we will focus on one of them, his service, and we'll talk about the things that he did for the people of his district and the people of Angeles po sa mga nakalipas pong 25 years. But before I will introduce him, we have the City Mayor of Mabalacat, ang ating pong Honorable Mayor Marino Boking Morales. Mayor. Yes, magandang araw paring Sunny at mga televiewers ng Action Central Luzon Special Edition, lalo-lalo na po ang ating mga kababayan sa Mabalacat na nanonood ngayon. Okay, at kasama po natin, as we said, we will focus on the 25 years po ng elected service ng congressman po ng 1st District of Pampanga, dati pong mayor ng Angeles City, si Congressman Carmelo Tarzan Lazatin. Welcome to the show, Mr. Mayor. Thank you sa pagtawag sa akin ng mayor. at sa iyong programa ay sa lahat ng nakikinig ay magandang araw din sa kanila. Okay. Ako, kasi every year halos ginagawa rin natin ito, di ba? June is important kasi June, birthday mo rin, di ba? Birth month mo in June. Tsaka yung June, ang anniversary ng pagputok ng Pinatubo. Ako, para sa akin, being a member of your staff before, isang palagay ko sa malaking naitulong mo dito sa ating distrito ay nung pumutok ang Mount Pinatubo, Mr. Mayor. Alam ni Mayor Boking Morales yan. Mayor ka na ba doon, Mayor Boking? Vice Mayor, di ba? Vice Mayor ako noon, no? Pero si paring Tarzan noon was the congressman of the 1st District. Yes. Nung pumutok nga ang Pinatubo, Congressman Lazatin was very instrumental towards the rehabilitation and the evacuation as well as the resettlement right. of the victims of Mount Pinatubo. Sabi ko nga kay paring Tarzan, you're the father of the resettlement centers. Dahil nung pumutok ang Pinatubo noong 1991 and then again in 1992, ang gusto po ng national government noon ay ililipat, i-resettle ang ating mga victims ng Pinatubo sa Bukidnon. Pero hindi po pinayagan ni Congressman Lazatin yan. Yes. Dahil ayaw niyang may walay ang mga kababayan natin sa atin. So, work day and nights, no, para maayos yung mga ito. Kinausap niya si Jose Feliciano, no, the late Jose Feliciano, ang may-ari ng mga lupa rito sa may Mabalacat. Right. I remember yung sa may Camachiles. Kasama niya na ako noon, no, and he negotiated with him. How many are now residing in Camachiles? That resettlement that you are trying to talk about, Mr. Mayor? Well, approximately siguro dito sa mga Camachiles, mga 2,000 households. At hindi lang yun. Sa Mawake resettlement din. Yes. About 3,000 households. At yun sa may Madapdap. More or less, mga 4,000 plus households. Marami. Parang mga bagong mga barangay na, in effect, no? Tama, paring Sunny. At si Congressman Lazatin ang instrumental towards the creation and establishment of this resettlement centers. No? Kaya sabi ko nga, hindi natin matatawaran ng sapat at tapat na paglilingkod ng ating congressman sa ating bayan. At ito nga ay napaka-progreso ngayon, progresibo ngayon ng bayan ng Mabalacat. From a third-class municipality ay naging first class. At sa ngayon, isa na syudad. Yes. At magiging ganap na syudad sa July 21, 2012. Magkakaroon po tayo ng plebisito. Si Parin Tarzan din ang nag-sponsor sa pagiging syudad ng bayan ng Mabalacat. No? At ngayon ay batas na. Republic Act 10164. An act converting the municipality of Mabalacat into a component city to be known as Mabalacat City. Okay, I'll go back to the resettlement, no? Kasi sa Angeles, Mayor, Congressman, yung EPSA, di ba? Yung EPSA, ikaw din na nakahanap ng lugar kasama kita naman. Oo. Pagkatapos, nagkakaroon pala tayong tripping. Tripping, oo. So,
para makita Oo, nila. sa mga talagang, resettlement areas. oo. Evacuation centers pala. Ayaw nilang maniwala sa yun eh. Ayaw nga maniwala na yung gagawin natin. Oo, yung Tawag subdivision style, gano'n. Oo. May patubig, merong lahat, may nila. lote. Kaya nagtitripping tayo nun dun. Oo. Para maniwala lang sila. Parang real estate business, no? Oo. Pero yun nga, halos nakuha nila yan libre. Ngayon, meron na mga titulo yan, Mr. Oo, may mga titulo na. Congressman. Kanya nga, may lang yung paggagawa ng mga titulo. Kanya na ataha ang mga pag-i-issue sa kanila ng mga titulo. Ng mga titles. Pero there are also others that... pero yung cleanup, it was... kasi ang nakita ko noon, Mr. Mayor, ang pagputok ng Pinatubo, ang tinamaan talagang grabe yung Mabalacat at saka yung Angeles. And Porac, no? Oo. Yung kasama sa distrito mo. Hindi, marami rin mga natamaan. Pero grabe yung Angeles. Low-lying area. Oo. Kamukha niyang. Kasi doon sa Porac Yes. at saka sa Bacolod, Oo. Guagua, Mhm. yan kasi pag natapos na itong mga problema rito, yung tubig pumunta lahat doon. Oo. Kanya matagal ang... Yung after effect ng pagputok ng Pinatubo, yung in the long run sila talagang natramahan, di ba? sila. Pero initially yung Angeles parang ang initially, ang Angeles, Oo. malapit sa Mount Oo. Pinatubo. Yung mga access, yung land, maraming mud flow, lahar, no? Oo, maraming nasira. Lahat ng sa bridges bahay. nasira, di ba? So, at that time, hindi ka ba nasira ng loob nung nakita mo na ganyan ka-devastated yung distrito mo, Mr. Congressman? Hindi naman, dahil nga meron naman tayong Pagkukuhanan. calamity pa, no? But how did you do that? Kasi you got so many, a lot of assistance from the national government. Kasi, pinuntahan ko si De Venecia. Mhm. Sabi ko sa kanya, tulungan mo naman kami rito. Oo. Malaki ang damages na nangyari sa amin. Alam mo, kanya, tinulungan niyo kami. Mhm. Nung kami nagkaroon ng lindol sa ano, hindi pwede namin tutulungan dito. Mhm. At nung panahon na yun, binigyan tayo ng 10 billion Mhm. pondo Ng Congress, right? ng Congress. Yung mga ibang congressman nun, nag-chip-in din sa kanilang mga pera para Hindi, kabuuan na yun. Kasama ano nun, ang Zambales. Oo. Mhm. Pero lion's share din nakuha yung industry mo, di ba? Siyempre, Yung dahil Pampanga. mas marami dito yung Mhm. damage. So you think no, yun, that will be part of the things that yung 25 years dapat yun ang isa sa mga sineselebrate natin, di ba? Pero I remember you, Mr. Mayor, kasi nung nagsisimula ka pang politiko, kasama mo na ako eh. Oo. Oo. Nung hindi pa nga uso yung pondo-pondo galing sa Kongreso, di ba? Pero yung gusto kong ginawa mo, yung pagbibigay ng tulong sa gamot, di ba? Noong una, nagtatakas lang ako ng mga pasyente mo sa ospital eh. Oo. Tapos ikaw, nagbibigay ka ng pera sa gamot. Pero ngayon, naging ano na yan ata, practice, standard practice. Lahat. Lahat ata, ganun ang ginagawa. nila. Oh. Pero lang ang Angeles ngayon. Mhm. Na nagbabayad sila sa gamot, pati Eringilia, binabayaran nila. Pati rin kilya. Anyway, but health has been a major concern of your service in government. Health at saka education. Education, right? I remember also. Ikaw nga yung Mabalacat, di ba, Mr. Yeah, Paring Sunny, alam mo, si Paring Tarzan was the one who sponsored Mhm. the creation of a Mabalacat National High School. Mhm. At sa ngayon, ang dami na nag-aaral doon, Mhm. 4,000 plus students. Yes. Because at that time, wala man kaming public high schools. Mhm. At si Paring Tarzan nga ay siya ang nag-initiate nito. At malaking tulong sa ating mga ragtang mga kababayan. How much did it help? How many thousands of students? Well, we have about 4,000 plus students now. Mhm. No? Lumalaki pa ang populasyon Lumalaki, right? ng Mabalacat National High School. Pero sa ngayon, we have about 14 public high schools, Oo. Paring Sunny. Mhm. And ang nakatulong din dyan si Congressman Carmelo Tarzan sa team. Pero why health and education? Why do you prioritize these two sectors
Mr. Congressman? Kailangan ng mga ano natin kung gusto nila ay kailangan may edukasyon sila. Mhm. Yun lang kung punta sa abroad, yun lang kailangan nila ma-edukado. Oo. At saka nung araw, nakikita mo naman, yung mga daycare center talagang inaayos Tama. namin. Kung minsan walang mga building dyan, Yes. tayo ayos nagpagawa ng Air condition pa, di ba? ngayon, lately, pinagawa nating air condition. Oo. Doon na ulit tayo ngayon. So you think this is an investment? You think this is the answer to the poverty problem ng, or partly to the poverty problem Isa ng country? sa mga at ngayon nakita nila na yung daycare center, matagal ko na sinasabi sa kanila yan, Mhm. yung mga daycare center integrate ninyo ako Oo. sa ating educational system. Mhm. Yung mga kailangan may curriculum din yan. Oo. Ngayon nga inadapt yan Mhm. na meron tayong Policy na, di ba? ngayon. Oo, may kindergarten tayo ngayon. Right. Mhm. Kanya, kasi yung mga bata Oo. sa murang edad, madaling matuto Mhm. Di ba? Kung minsan mga 2 years old lang, 3 years old, marunong na magsalita. Alam Oo. niya, hindi mo na tinuturuan. Oo. Pero naririnig lang niya. Sa TV, ganyan. Oo. Mhm. Pero naiintindihan. You will continue doing this. You think there's still a lot of work to be done? Di ba, meron tayo yung Yes. kabahagi ako, Mhm. 444 classroom sana yan. Right. Mhm. Sige, parang blocking, magbibigay ng ano yan. Ilang classrooms? Contribution namin dyan about 6 million. 6 million. CDC tumulong din yan, di ba? Oo, Clark Development Corporation. 10 million ang binigay ng CDC. The private sector also helped. Maraming private sector. Ang PAGCOR, tawagan ko ang PAGCOR ngayon, na gawin na nila yung participation nila. Mhm. At saka ang ating DepEd Oo. nag-promise din ng 100 classrooms. Pati yata sila ngayon ginagawa na buong... Are you the pilot project for this kabahagi? Your district? Is it? Gustong gawin pilot ang atin. Okay. Pero mukhang hindi nila magagaya. Mhm. Mahirap kasi talaga, di ba? Oo, mahirap. Kailangan ang cooperation ng ating lahat ng mamamayan. Private and the government sector, no? Mhm. So, okay naman. How is it going? Marami na tayong napapagawa. Mhm. Yun nga yun sa DepEd, wala pa. Mm. Yung sa PAGCOR, sa Oo. parang umpisaan, yung kay Paring Booking, How about infrastructure, Ayan, Mayor? imagine. Infrastructure, pero doon sa mga classrooms, buildings na pinapagawa mo, ano bang gusto mong pagawa sa infrastruktura? gusto ko sana magpagawa ng ano. Hindi naman tayo congressman ngayon. Mhm. Pero kung mayor tayo, Mhm. pagagawa natin itong mga daan dito, hindi natin palalakihan, pero gagawa tayong bagong daan. Where do you think you'll put that? Yung siyempre, paplano natin yan. Oo. Pwede tayong gumawa Circumferential road again? hindi, Skyway? Skyways. Mhm. Do you think we're ready for that? The city of Angeles is ready for that? Marami ng pondo ang siyudad. Mhm. At saka kailangan ang national government kasama rito. Kamukha ng, kanya gusto ko makausap si Rojas Mhm. kamukha ng Clark. Nakita naman natin dito sa Clark nung nagkaroon lang ng hot air balloon festival tayo Oo. dito. Yes. Punong-puno. Ang traffic dyan napakahaba. In Balibago and Dao, no? Oo. Angeles. Kaya kailangan natin talaga ma-improve ang ating mga roads dito. Yes. But you are not talking about while you talk about yung mga maliliit na networks of roads, ngayon yung Malaki yan. malaki Ito naman yan. yung pinagagawa Paghahanda pa natin yan sa tulay. airport o kaya sa Clark? Yung pinagagawa natin tulay, parang 4 lanes yan. Mm. Dito sa Friendship. Friendship. Meron tayo yan. Matatapos na yan within 3 weeks. Mhm. 4 lane. Pagkatapos yung napagawa natin sa May Santo Domingo at saka sa Right. Columbulo. Mhm. Ayan
Nakita mo naman yan. Halos tapos na. Mm. Pagkatapos, palalaparin natin yung mga process dyan. Okay. So, sige, pagpapatuloy natin yan, Mr. Congressman, no? Dahil natatawagan ko siya ng mayor kasi nag-announce siya ng habol po ng mayor, mga kaibigan, eh. Na ano ko, medyo Maraming salamat. Dahil nakakala ko, halos sigurado na tayo sa pagtawag sa akin ng mayor. Ito kasi di ba 3 terms ka, you're the only mayor ng Angeles who was able to re-elect or be in position for 3 consecutive terms. Dahil Pero hindi mo kaya yung ginagawa ni Mayor Boking. yung 7 time. Oo. Ibang klase yun. Mahirap Ibang yan. hirap yun. Anyway, we'll be back and discuss more of this, ladies and gentlemen, after these messages.